Kag buksan natin diri sa Titus chapter 2 verse number 14. Titus 2:14. Basahin na lang ako na sa verse 11 to 14. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify himself a peculiar people, zealous of good works. Ginoo, salamat gid sa kagayonan karon nga makapamalandong kami sa imong pulong. Sa simpleng kamaturan ginahambal sa imong pulong, Ginoo, kabay pa nga makaangot diri ang amon nga kabuhi, among pagalagad kag amon Ginoo palaboton. Ato kay namin ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang isa sa mga makatilingalang bahin ng kasulatan, mo inidri, no? Makita nato sa verse 11, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Turutunan ko ang kabuhi ni Noah. Kag nasapuan naton nga si Noah nakasapuman, nakabaton man sang grasya sang Dios. There is a grace in every dispensation, but there is also a dispensation of grace. There is faith in every dispensation, but there is a dispensation of the faith of Christ. So diri makita nato ang makatilingal ang silinya ang bugay sang Dios nga nagdala sang kaluwasan, nagpahayag sa tanan nga tawo. Kag nga nagatudlo sa aton ang pagpangiwala sang pagka-Dios noon kag ang kalibutanhon nga kaligbon nga kita dapat magkabuhi nga mabuot, matarong kag Dios noon in this present world. Ang ginatumod sang Dios diri mga mahal siya nga magpangabuhi kita sang Dios noon kag matarong kag magpakabuot in this present world. Ang world nga di nagaistagta subong. Kami araman nga world that is going to come. Ang world that is going to come, muna nahambal niya sa verse 13. Looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Bisan kagpakabi kita sining present world subong, sa dalong kita, nalibutan kita, na-influensyahan kita, kinakontrol kita sa worldly system. Pero nagatangla kita, kaya may ara kita nga kalibutan, sing sailuhan. We are going to be translated into the kingdom of His dear Son in that world that is going to come. Inang kalibutan nga palabuton, bayaan naton ining present world, tungod kay ginluwas kita sa bugay sang Dios. Now, sa paghatag ni Hesus ang kagalingon niya sa aton, hindi lamang kita ginluwas niya. Mayari pagidiri na tuwag naton tatlo ka mga importante nga handom sang Dios nga apekto o kung magadulong sa aton kabuhi kung mangin ano kita. Hindi lamang kita gintubos ang Diyos, not only that we were redeemed by the Lord Jesus Christ from all iniquity, praise God. Kung mo nabato na si Hesus, nahilway ka na sa tanan ng kalautan. Kung may sala man ka kag makakalautan sining kalibutan, inatungod kay nabilin pa kita sining alawas nga makasala kag madinulunton. Pero as far as God is concerned, limpyo na kag matinlo na kita kag gitubos kita niya from all iniquity. Now, kung amo nang ginimo sang Dios, way sa naguntat ra. Si Hesus way sa naguntat pagkatapos ang gintubos niya kita, ginpabayaan dayon kita. Kundi sa baylo diri siniya pagkatapos ng itubos kita sa tanang kalautan, He is going to purify unto Himself. So ang mga linawas niya, ang itubos niya, iyang paagyon sa purification.
Amo nang handom sang Dios kung nga nagkari sini kalibutan nga ang nag-abot diri sa Ginisos in order to save us, to redeem us, but also to purify us. Kaya mga Kristohanon nga nagatulog sang palabuton ang glorious, ang mahimayaon, ang pagpahayag sa aton Dios nga dako nga si Ginisos. Kung si John papahambalon, diri sa 1 John chapter 3, kaya nagatulog kita sa pagpahayag sa anak sang Dios, ano kita dapat nga sahay sa mga tao? Kaya nagapabot kita sa iyang pagkariliwan, ano kita nga klase sa mga katauhan? 1 John chapter 3 verse 1 to 3, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and if that not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And notice verse 3. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Nilamang hangkat ini sang Diyos sa mga linawas niya ng mga Jewish Christians, mga tribulation saints, umanihang kanya sa aton. Nga sila niya rin, naggintubo kita sa Diyos in order to be purified. Kaya tungod, ilabi na kita nga nagatulok sa ikaduha nga pagkarin niya. Nagatulok kita sa pagkarin sa aton Ginoo sa mahimayaon, ti sila niya dapat kita masapuan nga nagapangabuhi nga putli. To purify unto himself. Munang handom sang Dios sa kabuhi ita. Hindi kita ipababayaan lang at tapos kita naluwas, tapos kita siguro nabatizuhan. Away na tayo dayon niya sa bungo kung ano pa ta. Kung magbalik mata sa bisyo ta, o kung magpulaw mata da, kag usik sa atong panahon kag kwarta sa online gambling. Amo nang kabuhi sa Kristohanon, wa niya pili ang iyang kagulingon nga mangin matinlo man. Sa 2 Corinthians 7 verse 1, si Apostol Pablo naghambal, Let us therefore cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and of the spirit. So, kung kita nilawas ang Diyos, sila niya, tinluan taman atong kagulingon sa kahikuan sang unod kag espiritu. Busilingon ni lamang atong alawas ang napakasala, bisan pa ang aton nga human spirit. Aton nga espiritu. Mayroon kita yan nga espiritu nga madumot. Espiritu ayhan nga mahisaon. Espiritu ayhan nga negatibo. Espiritu ayhan nga hindi maayo ang iyang influensya o kung iyang mahimo sa imong kabuhi kag sa kabuhi sa iban. So tiluan tama na. Purify tamang kagulingon naton siya. Sa 2 Timothy, ang katuyuan sa Diyos kita giluwas niya agud na ma-purify kita kag diri sa 2 Timothy 2 verse 2. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. If any man strive also for mastery, yet he is not crowned except he strive lawfully. Nga kita nga magalagad sa Diyos, sila niya mag-endure kita, magtugo kita, tiluan kita sang Diyos, agod nga ma-please naton ang nagtawag sa aton sa kaluwasan, and also agod nga kita magamit sang Diyos for the master's use. Hindi lang magitang luwas ang Diyos, andom niya kita man ma-purify, kag ikaduha kita nga
ngayon, peculiar people. Redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Himo kita sang Diyos nga pinasahi nga mga tao. There is something special about the redeemed child of God. Ang mga linawas ang Diyos, special na, lain na sila yan, peculiar na sila. Hindi na sila pareha sa mga tao sa kalibutan. Hindi na sila pareha sa mga colleagues, kag mga classmates, kag mga associates, kag mga kaupdanan mo sa negosyo, lain tanan ang Kristohanon. A peculiar people ang mga Kristohanon. Amo nang gusto sa Diyos ipakita nga kita luwason niya, agad matiluan kita, kag maging peculiar kita, kato nga sining kalibutan. Si Jesus naghambal, nga sila niya, if you are going to be ashamed of me and of my words in the midst of this sinful generation, an adulterous generation, I will also be ashamed of you. When the Son of Man cometh with the glory of the Father and of the holy angels. Ang bujilingon, kung hindi ka peculiar, hindi ka purified, ito nga sa inyong kalibutan, mahuyan ka. Mahuyan ka sa pag-abot ng Ginisos. Because there's going to be a judgment day. May nasiplatan ako din ng versikulo sa 1 Peter chapter 1 o chapter 2 nga nagatawag din si Peter sa mga Kristohanon, particularmente dito sa Babylon. Ginadress niya ini nga sulat sa mga Christians dito sa Babylonia nga naglaplaag man, mga Jewish Christians nga ini because of the great persecution. Pero sila niya sa verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. See, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So, primarily, in versikulo, tawag diri si Pedro sa mga Christians nga na-scattered, no? Sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. But if you notice, ang greetings diri ni Peter sa ulihi, gin-mention niya diri. Sa may verse 13 sa chapter 5, the church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so that Marcus my son. Particularmente, gitawag niya ang mga Hudiyo who are scattered abroad ng mga royal priesthood. Hindi magtayato niya priest. A holy nation, hindi magtayato nation. We do not belong to a godly nation. Our nation is a pagan nation. Hindi tayo nasyon sa Israel. But also they are going to, or they are called peculiar people. Ano mo man kita, kung ang mga Hudiyo, peculiar ng mga tao, gina-expectar sa Diyos sila magpangabuhi, sa tunga siyang, among the Gentiles, nga peculiar ng pangabuhi, lain sila. Sa maman nga bagay, ang mga tumulo o karong panahon, gina-expectar sa Diyos, ginahandom sa Diyos, na makita sa itong kabuhi, nga kita man, mga peculiar generation, sa tunga sining, makasasala ang kalibutan. And then, zealous of good works. Ang tuyo sang Diyos, nilamang aluason kita, kundi kita i-purify niya, imo niya peculiar, kag imo niya kita nga, nga producing Christian. Not only purity, peculiarity, but also productivity. Nga mangin produktibo ang kabuhi sa Kristohanon. Ang Kristohanon nga produktibo, silingon, zealous siya sa good works. May zeal, may kakugi sa buhat nga maayo. Anong pinakamaayo nga buhat nga mahimo ang Kristohanon? Muna pangkod ako na. Tiko nga mga mo sini kay zealous of good works, anong pinakamaayo nga buhat nga mahimo ang Kristohanon? Hatag sa pagkaon? Hatag kwarta? No. Ang pinakamaayo nga mahimo ang Kristohanon is to present Christ sa tunga sa mga katauhan
nga sila man maluwas sa ilang mga sala. Muna pinakayang works. Amo na kinahanglan ka sang zeal. Ang bulaton sang Dios kinahanglan sang zeal. Si Jesus Christ ginhambal sa balang sulatan that the zeal of the Lord hath eaten me up. Hambal niya. Ginakaon, ginaistaran ako. Gina-consume ako. Sang zeal sa balay sang Dios, sa likuton sang Dios. Teng Kristohanon, pagkatapos nga siya ginluwas, gin-purify, ginhimo nga peculiar, dapat may ara sa nga zeal to win souls. Zeal to witness. Zeal to bring others to Christ. Palagyan lang na yan mga material nga butang. Ang mga medical mission, dental mission, ang mga food, mga pagpakaon sa mga kabataan. Palagyan lang na, mga material ng butang na. Ang mga natawag lang sa una ito, ang mga ministry ng mga, feeding program, mga, mga hatag bugas, tapos ang Bible study, o kung mag-ara pagay nga natawag lang Samaritan Purse. May mga Christian dito, mayroon sila box, butangan nila sa mga kung anong pagkabutang dyan. Ayun, ipadala diri, kung sino makagabot kung sinong bata, tagaan sa nada. Ikaw ang in charge i-report mo ito tanan, sokton ka, kung paano na nahimo, all of that. Kung isa sa balong, ang hari-hari, anong isa sa mga official, sa Samaritan Purse, batan pastoris, provide na intra. I'm not interested. Wala kita sa ministry, diyan, parehas na. Why? Because, agi lang na. Sometimes, it is a curse instead of being a blessing. Tiyang ang basang Diyos din, nga zealous of good works, ang pagdala, ang pagbantala sa pulong niya. Ang masubo, sa napulo ka missionary, only 1%. Meaning sa napulo, isa lang ang nag-work sa field. Sa natawag natin nga puta natin nga 90% nga hindi malambot. Okay? So sa napulo ka missionary, dito ang isang ina kami siya nag-work sa iya sa mga budlay lambuton. Ang siyam ka mga missionary, dito siya nag-work sa napulo ka porsyento nga mahapos lambuton. So, una, badian ka na, mga missionaries, karon why na? Kaya tungod nga mo ini, nga malapit na pag-abot sa Ginoo, nga mag-tahaw na, no? Mag-cold, mag-tahaw, balatyagon sa mga kanakan sa Diyos, sa mga lagad sa Diyos. No more zeal to the things of God. Kaya wala natutunan karon diri, Jesus Christ gave Himself for us, not only to redeem us, but to purify us, to make us peculiar, and to make us productive before He comes again. Ginoo, salamat gid sa imong mapulong karon. Sabay pa ikaw mapagkamayo sini sa mong kabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen.